Inalmahan ng kampo ni Congressman Arnulfo Teves Jr. ang hindi pagpayag ng komite sa Kamara na makadalo ang mambabatas sa pamamagitan ng virtual conferencing. Binigyan na siya ng ultimatum hanggang bukas para personal na humarap sa Kamara. Saksi, sina Salima Refran at Sandra Aguinaldo. Binigyan ng House Committee on Ethics and Privileges si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ng hanggang bukas ng 4 p.m. para pisikal na makaharap sa kanila. Kung hindi makakaharap ng personal si Teves sa kanila, tsaka lang sila magdedesisyon sa ipapataw na parusa rito dahil sa kabiguang makahabalik sa bansa nang mag-expire ang travel clearance niya noong March 9. Ultimatum in a sense na nabigyan siya ng time to really go back here in the Philippines. Dahil kung hindi, yun na, mag-provide kami ng aming desisyon what is the appropriate sanction. Ayon kay Espares, hindi pwede na sa virtual conferencing lang haharap si Teves bukas. Hindi na rin siya nakaharap sa komite kanina. Ang dami namang provisions if you just want to really and sincerely hear the side of Congressman Teves. Anong problema kung hindi personal appearance? Anong problema kung video teleconferencing? Paano nila maririnig yung panig ng isang tao? Ngayong araw ang orihinal na deadline ng Kamara sa pagpapaliwanag ni Congressman Teves. Hiwalay na usapin pa ito sa pagkamatay ni Governor Ruel Degamo kung saan isang nagngangalang Kong Teves ang sinasabing nasa likod ng krimen. Nag-file si Teves ng extension ng kanyang leave ng 2 buwan dahil daw sa seryosong banta sa kanyang seguridad pero hindi ito pinagbigyan ng liderato ng Kamara. Nauna nang itinanggi ni Teves ang aligasyong may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo na naging kalaban ng kapatid niya nitong nagdaang eleksyon. Sabi niya, wala siyang mapapala sa pagkamatay ni Degamo. Naghain naman ng petisyon ang misis ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo na i-dismiss na si Teves bilang miyembro ng House of Representatives. Ayaw nang magbigay ng karagdagang pahayag ng komite tungkol dito. Sumulat naman si Teves sa House of Representatives para payagan siyang makapag-privilege speech sa pamamagitan ng Zoom ngayong araw. Pero natapos ang sesyon ngayong araw nang hindi nakapagsasalita si Teves. Ang tauhan naman ni Teves sa si Hana May Oray nagsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights. Tinakot at hinaras umano siya ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group noong ni-raid ang mga bahay ni Teves. Sira po yung buhay ko. Ginawa pa akong masamang tao. Ginawa pa akong kriminal na wala naman po akong ginagawang masama. Pinilit din umano siyang idawit ang kanyang amo na si Congressman Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng CIDG at ng liderato ng PNP kaugnay ng mga paratang ni Oray. May hawak naman ang NBI na bagong suspect sa pagpatay kay Degamo at 8 iba pa. Sumuko raw ang dishonorably discharged na sundalo sa AFP sa Negros Oriental noong Biyernes at dinala sa Maynila nitong weekend. Yung pangalan kasi yan na-mention nung unang aresto. It was discharged 2016. Drugs, illegal drugs yung involvement niya. Last year nandun na siya. So nakasama na rin siya sa grupo. Kinukunan na ang bagong suspect ng statement ng NBI. Very critical. Pwede ko sabihin sa inyo. Very critical ang information niya. Main player, one of the main players. Yung mga sinasabi niya, number one, corroborates previous statements made given to us. And number two, he knows the other people who were involved. Kaya alam natin ang yung extent ng network. Tanong ng media kay Justice Secretary Remulla kung may sinabi ang bagong suspect tungkol kay Congressman Arnie Teves na kasama sa iniimbestigahan ngayon ukol sa pagpatay kay Degamo. Naming as mastermind or participation or role in the crime. Well, what I can tell you is that there are circumstances which lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the crime. But the specifics of that, we cannot tell you as of now. Dahil sa mga pahayag ng bagong suspect, umakyat na sa 8 ang pinaghahanap na persons of interest ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.